Ngayon, pagsaluhan natin ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong, "Ang mga hindi nakakaalam sa halaga ay walang karapatang magmay-ari." Nang hindi nalalaman ang halaga ng kaharian ng langit at ang halaga ng mga utos ng Diyos na nasa bagong tipan, mas mapapahalagahan natin ang mga makamundong bagay kaysa sa bagong tipan. Hayaan niyong ikwento ko sa inyo ang nangyari matagal na panahon nang nakakalipas sa isang subastahan para sa sining sa Chicago. Naganap ang isang subasta sa isang subastahan para sa sining. May napakaraming gawa ng sining na isinusubasta. Dahil maraming gawa ng sining ay mula sa mga tanyag na pintor. Ang mga isinubasta ay napakabilis na naipagbili sa kabila ng matataas nitong presyo. Pero, may iisang gawa ng sining na hindi ninais bilhin ng sinuman. Hindi nais ng kumpanya ng pagsusubasta na itabi ito sa kanilang bodega. Kaya napagpasiyahan nilang ipagbili ito sa isang napakababang presyo ng mga $14. Gayunman, natuklasan kinalaunan na ang gawa ng sining na iyon ay pininta ng isang napakatanyag na pintor. Walang sinuman sa mga taong dumalo ng araw na iyon ang nakaalam sa halaga ng likhang sining na ito. Kaya naman, naipagbili ang pinta sa presyo ng mga $14. Napakababa ng presyong ito na maaaring mas mataas pa ang presyo ng kuwadro ng pinta kaysa sa pinta. Ito ay ang pagtakas ng banal na pamilya patungong Ehipto na pininta ng isang tanyag na pintor na nagngangalang Minerva. Nilalarawan ng pinta ang pagtakas ni Joseph at ng kanyang pamilya mula sa lupain ng Israel. Sa panahong iyon, naglabas ng utos si Haring Herod na patayin ang lahat ng batang lalaki na 2 taong gulang at pababa. At nagpakita ang isang anghel kay Joseph sa panaginip at inutusan niya si Joseph na dalhin ang kanyang asawa at sanggol at tumakas patungong Ehipto. Ang pinta ay labis na hinangaan at pinahalagahan sa Italy hanggang sa mga ika-17 siglo. Pero pagkatapos ay nawala ito ng walang bakas. Isang araw, muli itong lumitaw at isinubasta sa subastahan sa Chicago. Gayunman, walang sinumang nagka-interes sa pintang ito. Ito ang dahilan kung bakit naipagbili ang pinta sa presyo ng mga $14. Gayunman, hindi nalaman ng bumili ni ng nagbenta kung gaano katanyag ang pintang ito. Kalaunan, muling isinubasta ang pintang ito at naipagbili sa presyo ng mga $50,000. Paumanhin sa pagsusuri sa halaga sa salapi ng isang likhang sining, pero para lang ito sa inyong madaling pag-intindi. Sa tingin niyo, ang mga hindi nakakaalam sa halaga ng pintang iyon ay may karapatan bang magmay-ari niyon? Wala silang karapatang magmay-ari niyon. Gayon din, ang mga hindi nakakaalam sa halaga ng Sabat ay marahil na nagpapalibot-libot sa mundo sa sandaling ito. Ang mga nakakaalam sa halaga ng Sabat ay lalapit sa Diyos anuman ang mangyari. Dahil alam nila na ang pagdalo sa mga banal na pagsamba alinsunod sa utos ng Diyos at pagtanggap ng mga pagpapala ay mas mahalaga kaysa sa ano pa mang bagay. May karapatan ang lahat ng miyembro ng Zion na magmay-ari ng mga pagpapala ng Sabat. Parehong araw ito ng Sanlinggo. Pero para sa mga hindi nagsasabat, ang araw na ito ay walang kabuluhan. Isa lang itong karaniwang araw sa katapusan ng Sanlinggo, isang araw ng pahinga. Kaya ang mga hindi nakakaalam sa halaga ng isang bagay ay walang pinagkaiba sa mga nawalan ng pagmamay-ari nito. Pareho rin ito sa kaharian ng langit. Ang mga nakakaalam sa halaga ng kaharian ng langit ang makakapagmay-ari nito. Pareho ito sa pangangaral. Tanging ang mga nakakaalam sa halaga ng pangangaral ang makakaunawa sa halaga ng pangako ng Diyos na maibibigay sa pamamagitan ng pangangaral. Kaya hindi sila apektado ng pag-uusig at mga paghihirap at ng kung paano sila tingnan ng ibang mga tao. Sumusunod sa mga utos ng Diyos at naniniwalang hindi maliligtas ang sangkatauhan kung hindi sa pamamagitan ng mga salita ng buhay. Isinasagawa nila ang kamanghamanghang misyon na pangangaral ng Ebanghelyo. Pareho ito sa pag-alam sa halaga ng pagsunod. Tanging ang mga nakakaalam sa halaga ng pagsunod ang sumusunod.
Ang mga hindi nakakaalam sa halaga ng pagsunod ay maaaring mag-isip ng, mas mabuti ito kaysa roon, mas mabuti ang paraang ito kaysa sa paraang iyon. Ano man ang gawin nila, wala silang magawa kundi ipagpumilit na mas mabuti ang kanilang sariling kaisipan kaysa sa kaisipan ng Diyos. Ito ay dahil hindi nila alam ang halaga ng kaisipan ng Diyos. Ang mga hindi nakakaalam sa halaga ng isang bagay ay hindi kailanman makakapagmay-ari nito. Ito man ay isang pisikal na bagay o kaya ang kaharian ng langit, ang Diyos, ang pananampalataya o ang pagsunod. Tanging ang mga nakakaalam sa halaga ng kaharian ng langit ang tamang makakapanampalataya sa Diyos Ama at Diyos Ina at maaaring magkaroon ng takot sa lahat ng kanilang katuruan at makakasunod dito. Sinabi ng Diyos na magniningning sila na parang mga bituin sa langit magpakailanpaman. Tanging ang mga nakakaintindi sa halaga ng pangangaral ang makakapaglaan ng kanilang mga sarili sa pagliligtas ng mga kaluluwa ng isa-isa. Ang mga mas nagpapahalaga sa mga makalupang bagay kaysa sa mga espiritual na bagay ay hindi kailanman magkakaroon ng pananampalataya sa langit. Gayunman, laging pipiliin ng mga tunay na nakakaalam sa halaga ng kaharian ng langit ang mga makalangit na bagay kahit na maiwala nila ang mga makalupang bagay o magdusa sila mula sa di mabubuting bagay. Mga kapatid, ang mga hindi nakakaalam sa halaga ng isang bagay ay walang karapatang magmay-ari nito. Kung nalaman ng nagsubasta ang halaga ng pinta ni Minerva, ipinagbili niya kaya ito sa presyo lang ng mga $14 Tinuring ang pinta na isang marangal na likhang sining sa Italy hanggang sa ika-17 siglo. Ang mga hindi nakakaalam sa halaga ng langit, sa halaga ng bagong tipan, sa halaga ng sabat, at sa halaga ng Paskwa, ay hindi maitutuon ang kanilang mga puso sa mga ganitong bagay ni magkakaroon ng karapatang magmay-ari nito dahil hindi nila alam ang halaga nito. Gaano karaming mahahalagang pagpapala at mga pangako ang nilagay ng Diyos sa mga ito? Pareho ito sa walang hanggang kaharian ng langit na babalikan natin. Magniningning sila na parang mga bituin sa langit magpakailanpaman. Mamanahin natin ang mundo kung saan hindi na magkakaroon ng kamatayan ni pagdadalamhati ni Kirotman. Hahayaan tayo ng Diyos na maghari sa kaharian ng langit bilang maharlikang pagkapari. Hindi mailalagay ng mga hindi nakakaalam sa kung gaano kadakila at kahalaga ang langit ang kanilang buong pagsisikap sa pagpasok dito. Kalaunan, hindi nila mararamdaman ang anumang kagalakan at kasabikan sa kanilang buhay pananampalataya. Sa halip, mararamdaman nila na sila ay nabibigatan at nakagapos. Magiging abala sa kanila ang kanilang buhay pananampalataya. Ang mga ganitong tao ay walang karapatang magmay-ari ng langit. Ang mga hindi nakakaalam sa halaga ng langit, ng pananampalataya o ng kaligtasan ay walang karapatang magmay-ari ng alinman sa mga ito. Kaya naman, dapat muna nating malaman ang halaga. Gaano kalaking pagpapala na tinawag tayo ng Diyos bilang mga lingkod ng bagong tipan. Pumasok tayo sa Zion, nakakaawit tayo ng papuri sa Diyos at nasasamba natin ang Diyos bilang kanyang mga anak. Gaano kahalaga ang mga pribilehiyong ito? Mga kapatid, naiinggit ba kayo sa mga buhay ng mga bilanggo? Sa mga mata ng mga anghel, ang lupa ay isang lunsod kanlungan. Ito ay isang kulungan kung saan sama-samang namumuhay ang mga kaluluwang nagkasala, pero naiinggit ang mga anghel sa ilang tao. Kanino sila naiinggit? Kinaiinggitan ng mga makalangit na anghel ang mga tumatanggap kina Ama at Ina sa pamamagitan ng katotohanan ng bagong tipan. Inaalagaan ni na Ama at Ina ang mga ganitong tao at ipinagkakaloob sa kanila ang kaligtasan. Naiinggit sa kanila ang mga anghel, nagsasabing, pinananabikan namin itong makita. Ano ang bagong tipan? Walang anumang bagay sa lupa na kinaiinggitan ng mga anghel kung ikukumpara sa mga nasa mundo ng mga anghel. Gayunman, isa lang ang kinaiinggitan ng mga anghel. Kinaiinggitan nila ang mga taong nililigtas ng Diyos sa pamamagitan ng bagong tipan kahit sa pagsasakripisyo ng kanyang sarili. Napapaisip ang mga anghel. Silang lahat ay mga makasalanan. Bakit kaya sila pinagkakalooban ng Diyos ng ganitong biyaya? Ang ating buhay sa bagong tipan ay isang napakahalagang buhay na pinananabikang makita ng mga anghel. Kung hindi natin alam ang halaga ng kaharian ng langit, hindi ito kailanman mapapasa atin. Ang mga hindi nakakaalam sa halaga ng pangangaral ay hindi kailanman makakabahagi rito. Dapat nating malaman ang halaga ng pangangaral. Dapat din nating malaman ang halaga ng pagsunod sa mga salita ng Diyos. Hindi ko ibig sabihin na dapat tayong bulag na sumunod.
Bakit pumalupa ang Diyos? Pumalupa siya para iligtas tayo. Kung gayon, ang pagsunod ay ang sumunod sa daan ng kaligtasan, ang daan na tinagubilin ng Diyos sa atin sa pagsasabing, lakarin ang landas na ito. Pag hindi alam ng mga tao ang halaga ng pagsunod, masakit at mahirap para sa kanila na sundin. Iniisip, hindi ko ito gustong gawin. Kailangan ko ba talaga itong gawin? Paano naman ang mga nakakaunawa sa halaga? Tiyak na labis silang nagagalak. Nagsalita si Jesus patungkol sa halaga nito sa pamamagitan ng talinghaga ng nakatagong kayamanan sa isang bukid. Hayaan niyong magbigay ako ng buod tungkol dito. Habang nagbubungkal ang isang tao ng isang bukid, nakatagpo siya ng isang balakid sa lupa. Natuklasan niya na isa itong malaking baul ng kayamanan. Tila ibinaon ito ng isang tao, daan-daang siglong nakakalipas. Ayon sa mga kautusan ng Israel sa mga araw na iyon, may karapatan ang may-ari ng bukid na ariin ang lahat ng nanggaling sa kanyang bukid. Nang natagpuan ng taong ito ang malaking kayamanan na nakatago sa bukid na pagmamayari ng ibang tao habang nagbubungkal, inisip niya na, paano mapapasa akin ang kayamanang ito ng legal? Malibang siya ang maging may-ari ng bukid, hindi mapapasa kanya ang kayamanan. Kung aangkinin niya ang kayamanan, maaari siyang maging isang malalang kriminal. Kaya sinimulan niyang ipagbili ang lahat ng nasa kanyang sambahayan para bilhin ang bukid. Nang kinumpara niya ang halaga ng bukid sa halaga ng kasalukuyan niyang pagmamayari, labis na mas mataas ang halaga ng bukid kaysa sa lahat ng mayroon siya. Kaya naman, masaya niyang ipinagbili ang lahat ng pagmamayari niya. Iniisip, ang nakatagong kayamanan sa bukid ay mapapasa akin na ngayon. Dahil alam niya ang halaga ng nakatagong kayamanan sa bukid, tinuon niya ang kanyang puso sa pagkuha ng bukid na iyon. Kahit na maiwala niya ang ibang mga bagay, lagi pa rin siyang masaya pag iniisip niya ang nakatagong kayamanan sa bukid. Sinabi ni Jesus na, ang kaharian ng langit ay tulad ng talinghagang ito. Mga kapatid, ang mga hindi nakakaalam sa halaga ng isang bagay ay walang karapatang magmay-ari nito at hindi makakapagmay-ari nito. Ang halaga ng Zion, na ipinagkaloob ng Diyos, ang halaga ng bagong tipan, ang halaga ng Sabath, ang halaga ng Paskwa, ang halaga ng mga kapistahan ng Diyos. Natututunan natin ang iba't ibang mga halaga ng isa-isa tuwing Sabath sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga halagang ito, nais ng Diyos na ipagkaloob sa atin ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa na siyang bunga ng ating pananampalataya. Ang lahat ng naligtas ay ang magmamana ng kaharian ng langit, tama? Dahil ang kaharian ng langit ay nakalaan sa mga nakakaalam sa halaga nito, araw-araw silang masaya kahit na nagdurusa sila sa kaunting kawalan. Kahit na inuusig at kinukutya sila, lagi silang masaya at nagagalak sa pag-iisip tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang mga ganitong tao ang may karapatang magmay-ari ng kaharian ng langit. Tumingin tayo sa Isaiah chapter 55 verse 8. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa inyong mga pamamaraan, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Ito ay ang mga salita mula sa ating Diyos na totoo at tapat. Ang mga pag-iisip ng Diyos at ang ating mga pag-iisip ay kasing iba ng langit at ng lupa. Kung gayon, hindi ba natin dapat na respetuhin at sundin ang mga pag-iisip ng Diyos para maisapamuhay ang pinakamapagbiayang buhay? Magaganap ang pagsunod tanging pag kinikilala natin ang halaga ng mga pag-iisip ng Diyos. Sa gayon, makapagtatatag tayo ng tunay na pananampalataya at makakalakad sa landas para mapasa atin ang kaharian ng langit. Tayo ay maging ang mga taong nagpapahalaga sa mga pag-iisip ng Diyos ng higit kaysa sa ating mga pag-iisip at na sumusunod sa Kanya hanggang sa huli. Tumingin tayo sa 1 Peter chapter 1 verse 9.
na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Tungkol sa kaligtasang ito, nagsikap at nagsiyasat na mabuti ang mga propeta na nagpahayag tungkol sa biyayang darating sa inyo. Kanilang siniyasat kung anong pagkatao o kapanahunan na tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila nang ipahayag ang mangyayaring pagdurusa ni Kristo at ang kaluwalhatiang susunod sa mga ito. Ipinahayag sa kanila na hindi sila naglilingkod sa kanilang sarili kundi sa inyo, sa mga bagay na ngayon ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nangaral sa inyo ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit, na ang mga bagay na ito'y, pinananabikang makita ng mga anghel. Direkta nating napag-aaralan ngayon mula sa makalangit na Ama at Ina ang lahat ng katotohanan ng bagong tipan, na pinananabikang makita ng mga anghel, hindi ba? Tulad ng nasusulat na, tuturuan niya tayo ng kanyang mga daan. Nakuha natin ang pagkakataong ito na direktang matuto mula sa Diyos, samantalang hindi nagkaroon ng pagkakataon ang mga tao sa mundo. Ito ay dahil naniniwala tayo kina Ama at Ina. Mga kapatid, tayo ang mga tunay na nakakaalam sa halaga. Hindi ba sinasabi ng Biblia na, mapapalad ang mga hinayaan ng Diyos na makakita, makarinig at makaunawa? Tumingin tayo sa Jeremiah chapter 3. Ang halaga ng pagkakilala sa Diyos, ang halaga ng pagkakilala kina Ama at Ina. Walang anumang bagay sa mundo ang maaaring ipalit sa halaga nito. Pero patuloy na sinusubukan ni Satanas na pababain ang halaga nito. Pinagtatangka ang lamatan ito at iyon. Nasusulat sa Jeremiah chapter 3 verse 23. Tunay na ang mga burol ay kahibangan, ang mga lasingan sa mga bundok. Tunay na nasa Panginoon naming Diyos ang kaligtasan ng Israel. Tulad ng nabanggit sa 1 Peter chapter 1 verse 9, ang bunga ng ating pananampalataya ay ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ang huling patutunguhan ng ating pananampalataya ay kaligtasan. Sino ang pinagmumulan ng kaligtasan? Tunay na nasa Diyos ang ating kaligtasan. Ito ang dahilan kung bakit sa Revelation chapter 22, tinatawag tayo ng espiritu at ng babaeng ikakasal, at ang dahilan kung bakit binibigyang diin sa Hosea chapter 6 na dapat tayong magpatuloy upang makilala ang Diyos. Ang mga nakakakilala sa Diyos ay magagawang sundin ang lahat ng katuruan at mga salita ng Diyos dahil alam nila na aakayin sila ng lahat ng salita ng Diyos sa kaligtasan. Tanging nasa Diyos ang ating kaligtasan. Tingnan natin ang 2 Corinthians chapter 3 verse 6. Na ginawa kaming may kakayahan na maging, mga lingkod ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, subalit ang espiritu ay nagbibigay buhay. Nais at ikinasisiyan ng Diyos na tayo ay maging mga lingkod ng bagong tipan. Kaya, ang mga gumagawa para sa bagong tipan ay tunay na mahahalaga at mga pinagpalang tao, hindi ba? Gayunman, maraming tao ang hindi nakakaalam sa pagpapalang ito at nagdadalawang isip na gawin ang gawain ng Ebanghelyo. Ngayon, kumpirmahin natin ang halaga ng bagong tipan sa Biblia. Tingnan natin ang Jeremiah chapter 31 verse 31. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng panibagong tipan sa sambahayan ng Israel at sa sambahayan ng Juda. Napakahalaga ng bagong tipan. Ito ay dahil sino ang nagtatag nito? Ang Diyos ang nagtatag nito. Magpatuloy tayo sa verse 32. Hindi katulad ng tipan na ginawa ko sa kanilang mga ninuno. Ang kunin ko sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. Ang aking tipan na kanilang sinira, bagaman ako'y asawa sa kanila, sabi ng Panginoon. Ngunit ito ang tipan na aking gagawin sa sambahayan ng Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban. Dito, ang aking kautusan ay tumutukoy sa kautusan ng bagong tipan. At aking isusulat iyon sa kanilang mga puso, at ako'y magiging, kanilang Diyos, at sila'y magiging aking bayan. Ang kwalifikasyon para maging bayan ng Diyos ay sa pamamagitan ng bagong tipan. Kung gayon, sino ang tatangging sumunod dito?
Kung tatanggihan natin ang bagong tipan, wala tayong pagpipilian kundi maitakdang mamatay sa walang hanggang impyerno. Dahil dito, pumalupa ang Diyos, nagturo sa atin tungkol sa katotohanan ng bagong tipan at nagbukas ng maluwalhating daan patungo sa kaharian ng langit. Sinabi niyang, "Ako ay magiging inyong Diyos at kayo ay magiging aking bayan." Paano tayo magiging bayan ng Diyos? Ito ay sa pamamagitan lang ng bagong tipan. Ipinapakita nito sa atin na napakalaki ng halaga ng bagong tipan. Napakahalaga nito na kinaiinggitan tayo kahit ng mga anghel. Tingnan natin ang verse 34. "At hindi natuturuan ng bawat isa sa kanila ang kanyang kapwa, at ng bawat tao ang kanyang kapatid na magsasabi, 'Kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakahamak sa kanila hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko ang ano? Ang kanilang kasamaan, at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa," sabi ng Panginoon. Labis tayong nagpapasalamat na ang Diyos ay naging ating Diyos. Higit pa rito, ipinakita pa sa atin ng Diyos ang kanyang biyaya sa pagpapatawad ng ating kasamaan. Kaya naman, hindi tayo dapat na umalis kailanman sa bagong tipan. Sa sandaling umalis tayo rito, maiwawala natin ang mga kwalifikasyon na maging bayan ng Diyos. Kung maiwawala natin ang mga kwalipikasyong ito, iisang lugar lang ang natitira para sa atin. Ito ay ang walang hanggang pugon ng apoy. Kung nasaan ang malaking dragon at mga bulaang propeta na tumayo laban sa Diyos. Kahit na isakripisyo natin ang lahat, dapat nating makuha ang pinakamahalagang bagay ng walang pagkabigo. Tulad ng sa talinghaga ng nakatagong kayamanan sa isang bukid. Mga kapatid, pakiusap, pag-isipan ang tungkol sa talinghagang ibinigay ni Jesus. Kaya nyo bang isipin kung gaano marahil kasaya ang taong nabanggit sa talinghaga? Kung tunay nating naiintindihan ang halaga ng kaharian ng langit, hindi natin kailanman ituturing na mahirap ang landas ng ebanghelyo na nilalakad natin. Dahil ang napakahalagang kayamanan na kaharian ng langit ay nakatago sa bukid, dapat nating ibigay ang lahat ng ating oras at pag-aalab sa pagkuha nito. Tanging ang mga nakakaalam sa halaga ng isang bagay ang may karapatang magmay-ari nito. Hindi ba sila kwalipikado para sa pagmamay-ari? Tingnan natin ang Hebrews chapter 9 verse 15. "Kaya't siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang ang mga tinawag ay tumanggap ng pangako na pamanang buhay na walang hanggan." Ano ang ibig sabihin ng pamanang buhay na walang hanggan? Ito ay ang kaharian ng langit, ang nakatagong kayamanan sa isang bukid. Yamang naganap ang isang kamatayan na tumutubo sa kanila mula sa mga pagsalangsang sa ilalim ng unang tipan. Paano natin matatanggap ang pamanang buhay na walang hanggan? Ito ay sa pamamagitan ng bagong tipan. Sa pamamagitan ng bagong tipan, mamamana nating lahat ang walang hanggang kaharian ng langit. Pumunta tayo sa Revelation chapter 22 verse 3. "At hindi na roon magkakaroon pa ng isinumpa, ngunit ang trono ng Diyos at ng Kordero ay matatagpuan doon, at siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin, at makikita nila ang kanyang muka, at ang kanyang pangalan ay masusulat sa kanilang mga noo. Hindi na magkakaroon pa ng gabi, at sila'y hindi nangangailangan ng liwanag ng ilawan, ni ng liwanag man ng araw, sapagkat ang Panginoong Diyos ang magbibigay liwanag sa kanila, at sila'y maghahari magpakailanpaman." Ang mga salitang "sila'y maghahari magpakailanpaman" ay nangangahulugang sila ay magiging mga hari dahil tanging mga hari ang makakapaghari. Hinahanda ng Diyos ang biyayang ito para sa atin. Alin ang mas mahalaga? Ang mamuhay ng komportable sa lupang ito at mapunta sa walang hanggang impyerno? O ang ibigay ang buong pagsisikap at pagpapagal sa gawain ng ebanghelyo ng pansamantala sa lupa at pumasok sa walang hanggang kaharian ng langit? Tumingin tayo sa Revelation chapter 21 verse 4. "At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na." At sinabi ng nakaupo sa trono, "Masdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay." Sinabi rin niya, "Isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay." At sinabi niya sa akin, "Naganap na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinumin ng walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya at siya ay magiging anak ko." Mga kapatid,
Binigyan tayo ng Diyos ng sulyap ng halaga ng kaharian ng langit na pupuntahan natin sa lalong madaling panahon. Aalisin ko ang kamatayan. Aalisin ko ang kirot. Aalisin ko ang pagdurusa. At aalisin ko rin ang kalungkutan. Ang tanging ibibigay sa atin ay ang kagalakang nililikha sa bawat araw. Magkakaroon ng bagong kasiyahan at bagong pasasalamat araw-araw. Sinasabi sa atin ng Diyos na magalak kayong lagi, manalangin kayong walang patid. Bakit kaya? Ito ay dahil nasa atin ang nakatagong kayamanan sa bukid. Magdusa man tayo sa kaunting kawalan o makarinig ng mga bagay na hindi natin nais marinig, hindi ito mahalaga. Bakit? Ito ay dahil ang kagalakang nagmumula sa halaga ng nakatagong kayamanan sa bukid ay labis na mas malaki. Alalahanin na kayo ay miyembro ng maharilikang pamilya at ang una sa mga nakalinyang magmamana ng trono, kahit na mamuhay kayo ngayon ng mahirap. Maghahari kayo magpakailanpaman sa mundo kung saan wala ng kamatayan, wala ng pagdadalamhati, wala ng inggit, wala ng pagtatalo, at wala ng puot. Maghahari tayo magpakailanpaman sa pinakaperpektong mundo na pinapangarap natin. Kumuha ba tayo ng anumang pagsusulit? Kwalipikado ba tayo para dito? Pero dahil lang may pananampalataya tayo sa Diyos, hinahanda niya ang lahat ng bagay sa langit ng masagana at ipinangako ang mga ito sa atin. Ang lahat ng makalangit na bagay na ipinangako sa atin ng Diyos ay napakahalaga. Paano naman ang mga makalupang bagay? Pag naganap ang isang maliit na aksidente o sumiklab ang isang digmaan o nabangkarote ang buong bansa, ang lahat ng ipon na nakadeposito sa mga bangko ay mawawalan ng halaga at magiging wala lang kundi mga perasong papel. Gayunman, walang pinansyal na krisis sa langit. Ang lahat ng pag-aalab, sigasig, mga luha at oras na nilaan natin sa Ebanghelyo ay aalalahanin ng Diyos. Ang kaharian ng langit ay hindi kailanman maglalaho ni mawawasak. Kaya walang bangkarote roon. Sa langit, ang bawat pangakong binanggit ay dapat na matupad at hindi kailanman maaaring bawiin ni ikansela. Mga kapatid, pag iniisip nyo ang tungkol sa kaharian ng langit, ilagay ang inyong mga sarili sa posisyon ng tao sa talinghaga ng nakatagong kayamanan sa bukid. Gaano marahil, kaligaya at kasaya ang taong iyon sa pagkakatuklas ng kayamanan. Inisip ng taong iyon na, kung ipagbibili ko ang lahat ng mayroon ako, mabibili ko ang bukid na ito. Pagkatapos, tunay na mapapasa akin ang kayamanang nakatago sa bukid. May malaking kasiyahan sa pagiging may-ari ng bukid. Pero ano ang mas malaking kasiyahan kaysa rito? Hindi ba mas malaking kasiyahan ang pagiging may-ari ng mismong nakatagong kayamanan sa bukid? Kahit na tayo ay nasa mahirap na sitwasyon habang pandemya na COVID-19, nasa atin ang kaharian ng langit na ipinangako sa atin ng Diyos. Nasa atin ang katotohanan ng bagong tipan na tinuturing ng Diyos na pinakamapagbiyaya. Nasa atin ang Diyos Ama at Diyos Ina. At kasama natin ang ating mga minamahal na kapatid. Huwag nating kalimutan kailanman na ang lupa ay ang mundo kung saan tayo nabubuhay ng pansamantala. Gayunman, ang kaharian ng langit ay ang mundo kung saan tayo mabubuhay magpakailanman. Asamin natin ang lugar na iyon. Minsan, sa ating buhay pananampalataya, maaaring mahirapan tayo sa pagsasagawa ng kalooban ng Diyos. Gayunman, habang namumuhay tayo ng may pagsunod alinsunod sa kalooban ni na Ama at Ina, mahahanap natin ang mga pagpapalang hinanda ng Diyos at ang halaga nito. Tingnan natin ang Isaiah chapter 4 verse 1. Pitong babae ang hahawak sa isang lalaki sa araw na iyon na magsasabi, "Kami ay kakain ng aming sariling tinapay at magsusuot ng aming sariling kasuotan. Hayaan mo lamang na tawagin kami sa iyong pangalan. Alisin mo ang aming kahihiyan." Dito, sinabi ng mga babaeng ito na, "Hayaan mo lamang na tawagin kami sa iyong pangalan." Kung gayon, sa tingin nyo ba, alam kaya nila ang halaga ng pangalan ng lalaking iyon o hindi? Alam na alam nila ang halaga nito. Kaya naman, maalab nilang hiniling na, "Gagawin namin ang lahat ng bagay. Hayaan mo lamang na tawagin kami sa iyong pangalan."
Magpatuloy tayo sa verse 2. Sa araw na iyon ay magiging maganda at maluwalhati ang sanga ng Panginoon, at ang bunga ng lupain ay ipagmamalaki at sa ikaluluwalhati ng mga nakaligtas na taga-Israel. Siyang naiwan sa Zion at siyang nanatili sa Jerusalem ay tatawaging banal, bawat nakatala sa mga nabubuhay sa Jerusalem. Kung gayon, hindi ba labis na kamangha-mangha at mahalaga na tayo ay nasa Zion, ang mismong lugar na pinapatotohanan ng Biblia at ng mga propeta? Tingnan natin ang Isaiah chapter 55 verse 1. O lahat ng nauuhaw, pumarito kayo sa tubig, at siyang walang salapi, pumarito kayo, kayo'y bumili at kumain. Pumarito kayo, kayo'y bumili ng alak at gatas ng walang salapi at walang halaga. Ano't kayo'y gumugugol ng salapi sa hindi pagkain at ng inyong sahod sa hindi nakakabusog. Sa kasamaang palad, may napakaraming tao na naglalaan ng karamihan sa kanilang oras, yaman at pag-aalab sa pagsusumikap na makamit ang isang bagay sa mundong ito. Ang kanilang oras, pag-aalab at mga pagsisikap ay ginugol sa mga walang kabuluhang bagay. Ang lahat ng kanilang pagpapagal at pagpapakapawis ay walang saysay. Ipinapaliwanag ni Propetang Isaiah ang tungkol dito sa Isaiah chapter 55. Ano ang sinasabi ng Biblia pagkatapos nito? Pakinggan ninyo akong mabuti at kainin ninyo kung ano ang mabuti at malugod kayo sa katabaan. Ang inyong tainga ay inyong ikiling at pumarito kayo sa akin. Kayo'y makinig upang ang inyong kaluluwa ay mabuhay. Ako'y makikipagtipan sa inyo ng walang hanggan, ayon sa tapat na kahabagang ipinakita kay David. Maraming tao sa mundong ito ang nagsasabing, namuhay ako ng walang saysay sa katapusan ng kanilang buhay. Sinasabi ng mga tao na lahat ay walang kabuluhan. Ngayon, hinayaan tayo ni na Ama at Ina na maunawaan ang halaga ng katotohanan ng kaharian ng langit, ng bagong tipan, ng pananampalataya na may pagsunod, ng Zion kung saan tayo tinatawag at nananatili, at ng pagkakaisa ng mga kapatid. Pag hinanap natin ang halaga sa lahat ng bagay, lagi nating mahahanap ang nakatagong kayamanan sa bukid na nilagay ng Diyos sa lahat ng bagay. Tayo ay dapat na maging ang mga nakakahanap nito. Mga kapatid, ang mga nakakaalam sa halaga ay may karapatan na magmay-ari. Anong pagmamay-ari ang kinuha ni Jacob mula kay Esau? Kinuha ni Jacob ang pagmamay-ari na pagkapanganay. Paano ito nangyari? Ang pagkapanganay ay orihinal na pagmamay-ari ni Esau, pero hindi niya alam ang halaga nito. Gayunman, alam ni Jacob ang halaga ng pagkapanganay. Kaya determinado siya, nag-iisip na kukunin ko ang pagkapanganay anuman ang kailangan kong gawin para makuha ito. Ito ay ang pagkakaiba sa pagitan nilang dalawa. Sa ibang salita, ang mga hindi nakakaalam sa halaga ng langit ay hindi makakapagmay-ari nito. Kaya para makapagmay-ari ng langit, dapat nating maunawaan ang halaga ng langit at hindi kailanman bitiwan ang pagpapala. Kahit pa malinsad ang kasukasuan ng ating hita, sa natitirang oras natin sa lupa, magbigay tayo ng walang hanggang pasasalamat at kaluwalhatian sa Espiritu at sa babaeng ikakasal, ang makalangit na Ama at ang makalangit na Inang bagong Jerusalem, sa pagpapahintulot sa atin na makita, marinig at maunawaan ang halaga ng kaharian ng langit. Dito, nais kong tapusin ang sermon ngayong araw. Maraming salamat.